Okay po, so pag-usapan natin yung recent development po sa ICC warrant of arrest issue ni Senator Bato de la Rosa. Okay, so at present po kasi si Ombudsman Remulla ay ngayon it would appear na naka-all-in na po talaga siya dito. Kasi as per him, nanindigan talaga siyang may ICC warrant si Senator Bato de la Rosa. Okay, at yung sinabi po niya, nasa telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Okay, so yan po yung naging sagot or sinabi ni Ombudsman Remulla kahapon November 11, 2025. And then ang nangyari din po dito ngayon, naglabas na rin ng statements sila DOJ and then si Attorney Conti, yung lawyers po ng victim sa ICC. Tapos yung lawyers din basically po ni Senator Bato naglabas din ng statement regarding this. So i-discuss ko na lang po further kung ano ba talaga yung posibleng mangyari dito kay Senator Bato considering hindi ko masyado in-explain yung step-by-step procedure dun sa last video natin regarding this. Dun po kasi sa last video, mas na-emphasize ko po yung RA 9851. But for today po, explain ko sa inyo yung mga posibleng mangyari sa korte na talaga pag nagtuloy-tuloy talaga tong ICC warrant of arrest issue laban kay Senator Bato. So good day po my fellow taong bayan, and to start things off po, of course, yung facts muna nung kaso or ng discussion natin ang aking i-discuss po sa inyong lahat. Okay? And for that po, tingnan muna natin yung official communication channels ng ICC, which is the International Criminal Court website mismo. So i-search nyo lang po sa Google yung ICC website, tapos ito po yung lalabas dyan. Itong nakikita nyo sa screen ngayon. And as of today po, November 12, nung panahon na nirecord ko tong video, 8 PM sa gabi, wala pa pong warrant of arrest under Senator Bato de la Rosa. Okay, so kung pupunta po kayo niyan dito sa Home and Defendants, tas i-click nyo lang po tong warrant of arrest, wala pa po siya dito under letter D. Pero kung makita po ninyo, lumalabas na po yung name ni FPRRD dito. And next naman po, pupunta naman tayo niyan dito sa investigation. So kung makita po ninyo sa investigation, punta po tayo niyan dito sa Republic of the Philippines. And then, ang makikita lang po natin dito na case under investigation or under sa ICC is still the Duterte case, the case of FPRRD pa rin po. So in summary po, at present, November 12, 8 PM, wala pa pong official warrant of arrest si Senator Bato sa ICC website. Okay, so pinapakita ko lang sa inyo kasi ito lang naman yung pwede nating ma-check as ordinary citizens, diba? The ICC website lang, yung official channel po ng ICC. Kung meron man silang secret warrant of arrest, ay yun, hindi na natin malalaman yun. Okay, pero anyway, going back po, so yun po yung nasa ICC website, and then ang nagsasabi talagang meron daw is si Ombudsman Remulla. Okay, and then ang next naman po dyan, kahapon din to, November 11, yung Department of Justice naman po yung nag-press conference. So sinabi rin nila na wala rin silang warrant of arrest pa from ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Okay, and then yung in-emphasize po nila doon sa press conference nila is that the state has two options available, that is extradition or surrender. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. And then yung next naman po titingnan natin dyan is yung from Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Ito po yung lawyer sa habeas corpus petition for former President Rodrigo Duterte, at in-explain lang niya there is no such animal as an option to surrender Filipinos to the ICC under RA 9851 or any other law without prior authority from a Philippine court. The Constitution forbids it. Okay? And idagdag ko na lang din po kung gusto nyo mas makita yung discussion ko about RA 9851. Nandun po yun sa first video natin regarding this issue. And then isa pa po si Attorney Israelito Torion. Ito mismo yung lawyer of Senator Bato de la Rosa. So makita po nyo, counsel of Senator Bato de la Rosa. We trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution and due process. Okay, so of course si Attorney Panelo Jr. and si Attorney Torion, against sila sa pag-surrender or extradite kay Senator Bato de la Rosa kung hindi siya dumaan sa korte. Okay, and then isa pa pong ipapakita lang din natin lastly kay Attorney Conti naman.
So basically po, ang point lang dito ni Attorney Conti is that the new extradition rules released by the Supreme Court is not applicable or is questionable considering na ICC is not a state, di ba? It is an international criminal court. Korte po siya, hindi po siya foreign state or ibang bansa. So ngayon punta naman po tayo sa first part of our legal discussion kung saan i-explain ko po sa inyo kung ano yung professional assessment ko, kung kailangan pa ba talaga dumaan sa korte once lumabas na meron talagang ICC warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. And for that po, ang una ko munang ipapakita sa inyo is the 1987 Constitution, the favorite law po nating lahat. Okay? And to be specific, Article 3 po tayo ng Bill of Rights. Tapos ang ita-take note po natin dito is yung pinakauna talaga, Section 1, which is nakalagay po dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Okay, so kung makikita po natin, very self-explanatory naman, di ba? Hindi ka po pwede mawalan ng karapatan mo na maging malaya. In this case, right to liberty po yung issue without due process of law. Okay, and when you say without due process of law, it means po ito yung karapatan mo para i-explain at i-defend muna yung sarili mo or to verify muna kung legitimate ba yung isang arrest warrant, lalo na po kung galing yan from a foreign body. Di ba? Kasi tatandaan po natin, kaya nga nasa Section 1 to siya na karapatan because the right to liberty po is one of the most important fundamental human rights ng isang tao. Diba? Therefore, kailangan talaga yan ng proper judicial process or judicial scrutiny. Okay? At baka naman po sabihin ninyo ngayon na since meron namang explanation, pwede mag-explain dun sa mga DOJ officers or to private individuals si Senator Bato. Hindi po yun ganun kasi ang meron lang pong power talaga to determine the genuineness and the legitimacy of an international document like that of an international warrant of arrest ay yung judicial courts po natin, yung may kapangyarihan yan para tingnan kung whether or not legitimate or totoong warrant of arrest ba talaga yung in-issue, diba? And it is not actually for warrants of arrest lang yung ganyan. Even in ordinary international documents, kailangan din po yan ng proper judicial process. So bibigyan ko lang po kayo ng example para mas ma-visualize nyo po talaga, diba? So if you are a Filipino citizen po, tas meron kang asawa na foreigner, tapos dun po sa national law ng foreigner spouse mo ay pwede kayo mag-divorce, tapos kumuha talaga kayo ng divorce abroad, yung divorce decree po na yun or yung divorce decision na nakuha nyo abroad, hindi yan automatic na i-recognize agad ng Pilipinas, diba? So kung pumunta po kayo ng Philippines niyan, tapos magpakasal kayo dito without undergoing the proper judicial process for the foreign divorce decree, pwede pa nga po kayo makasuhan yan ng adultery, diba? So ganyan po yan. It has to undergo judicial process muna kasi hindi po yan automatic na i-recognize po yan ng batas natin or ng bansa natin kasi that is a foreign document, diba? Malay po ba ng korte natin or ng mga tao dito sa Pilipinas kung yung document na yun ay dinoktor-doktor lang or peke yun siya, diba? So somewhat similar din po yan for international warrant of arrest kasi kahit na po international warrant of arrest ang tawag dyan, that is still an international document, diba? Therefore, it will undergo judicial review and judicial scrutiny here para ma-check talaga yung legitimacy niyan or yung validity. Okay? So yan po yung example na mabibigay ko dyan. So ganyan din po yan for international arrest warrants, diba? Kasi kung titingnan po ninyo, it will lead to a very unreasonable situation kung meron lang isang tao pumunta dito, may dala siyang what would appear now as an international warrant of arrest, tapos ibigay lang niya yon dun sa akusadong nakapangalan sa document na yon, tapos kunin lang niya at arestuhin, pumunta na sila sa abroad. Diba? Kung imagine niyo lang po, i-visualize nyo, it is a very unreasonable scenario po talaga and it could really lead to abuses of basic or fundamental human rights, diba? And it is for that reason, kaya yung right natin to liberty is protected po unless and until nabigyan ka na ng right to due process mo, diba? So yan po yung pinakauna talaga dyan. At ang isa pa po nating tatandaan, kung magulo man po yung mga Republic Acts natin, yung mga rules of procedure regarding arrest and surrender, tapos yung mga extradition na yan, edi back to basics na lang po tayo. Let's go back to Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution kasi we have what we call the doctrine of constitutional supremacy, diba? All laws must conform to the Constitution. So kung hindi po talaga tayo sure kung ano yung proper procedure na gawin, edi ito na lang po yung maging basihan natin, yung fundamental rights natin, diba? So kung makikita po ninyo, it is very unreasonable po kung hindi mag-undergo ng proper judicial process pag-aresto, assuming po magkaroon talaga ng arrest warrant from the ICC para kay Senator Bato de la Rosa. And ngayon po punta naman tayo sa next discussion natin. Magbigay lang po ako ng commentary dun sa statements ng DOJ at ni Attorney Conti.
So unahin po muna natin yung kay Attorney Conti kasi ladies first po eh, 'di ba? So anyway po, unang-una po ang masasabi ko lang dito is may room talaga for argument itong statement ni Attorney Conti. Kasi tama naman po na yung ICC ay hindi siya state or ibang bansa. It is a international tribunal or international court, 'di ba? So therefore, extradition proceedings or yung extradition rules, yung bagong rules is questionable po as to the application dun sa situation ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Kasi kung titingnan nyo po kasi yung new extradition rules, ito po mas diniscuss ko to dun sa first video. So kung gusto nyo more details, dun nyo na lang po panoorin. Okay, pero ipadaanan ko ng mabilisan lang dito. Pag titingnan nyo po kasi yung extradition rules natin, yung bago, nakaspecify po talaga dun for extradition proceedings, meaning meron pong mga treaty for extradition between states. Eh yung ICC nga po, not being a state, wala po yung extradition law between the Philippines and ICC. And as a matter of fact, nag-withdraw na nga yung Philippines sa ICC. 'Di ba? Pero kung ako nga po tatanungin ninyo, regardless of that, yung mga in-explain ko ngayon, ay hindi pa rin po pwede na kunin lang si Senator Bato at dalhin siya doon kasi the right to due process po, like what I explained already earlier and what I have reiterated multiple times, is a fundamental human right. 'Di ba? Section 1 po siya ng Article 3. So lahat po ng batas natin dito sa Pilipinas ay kailangan sundin yung constitution natin kasi yun nga po, we have what we call the doctrine of constitutional supremacy. So again, ulitin ko lang po, may room for argument talaga tong sinabi ni Attorney Conti. Pero hindi po ibig sabihin dahil may room for argument na questionable yung new rules sa situation ni Senator Bato ay automatic ipapadala po si Senator Bato sa ICC without his right to due process. Okay? So ngayon punta naman po tayo sa DOJ. So dito ang sinabi ng DOJ talaga is may two options available daw sa Republic of the Philippines, sa bansa natin, which is extradition or surrender. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. So tama naman na there is two options considering under RA 9851 we have extradition or surrender. The only problem lang po natin, ito kasing surrender, pag titingnan ninyo sa RA 9851, walang specific guidelines doon or rules kung paano mag-surrender ng isang Pilipino to an international tribunal. 'Di ba? And kung titingnan din po natin yung new rules on extradition, wala rin pong discussion doon tungkol sa surrender. 'Di ba? So in other words po, at present, wala tayong any batas or clear rule regarding how to surrender a Filipino citizen to a foreign entity or a foreign body. So kung ako po tatanungin ninyo, in that situation na wala tayong klarong batas, di pwede po actually yan i-argue talaga ni Senator Bato na hindi siya pwede i-surrender. Diba? Kasi ang mangyayari po niyan, kung i-surrender siya without a clear law or a clear rule on how to surrender, then of course that would lead to a violation dun sa right to due process niya. Kasi ang mangyayari po ngayon, kung walang klarong batas, edi hindi po mag-undergo ng proper judicial proceedings para ma-determine kung whether or not pwede ba talaga i-surrender si Senator Bato. Okay, so yan po yung magiging isang posibleng argument pa dyan ni Senator Bato. Since wala pong klarong rules or klarong batas regarding surrender, edi dapat hindi po siya pwede surrender. Otherwise, that would lead to a violation of the Constitution. Diba yan? Aside from that, ito lang din po isipin ninyo, kung isosurrender lang natin basta-basta ang isang Pilipino to a foreign entity, ang pangit din po pakinggan, diba? Yan yung reality. Huwag nyo na po isipin na si Senator Bato yung involved doon. Isipin nyo lang po isang Pilipino, isosurrender nyo sa foreign body or a foreign court via questionable means. I think naman po siguro any reasonable person who is a true patriot and who loves the country and the Constitution would have the same view as me na medyo pangit siya pakinggan. Basta isurrender lang natin ang isang Pilipino via questionable means to a foreign entity. And tatandaan po natin, hindi naman tayo dapat basta-basta lang sumusunod din sa mga foreign bodies because the Republic of the Philippines is an independent foreign nation. Diba? We govern our own matters. Hindi naman po tayo tuta ng ibang bansa. Therefore, we have our own foreign identity and our own sovereignty. So, kung questionable yung mga actions ng International Court, edi sundin na lang po natin yung local law natin dito or to be more specific po kung ano yung nakalagay sa Constitution talaga. So, yan lang din po pala. Dagdag ko lang din, if there is a conflict between international law and local law, yung local law po yung nasusunod. That is also a basic international law principle. So stated differently po, kung magulo yung international treaties natin, kung ano ba talaga yung nag-govern na treaty in a situation like this. So in that situation po, there would now appear na may conflict. Diba? So kung may conflict, unang-una po dyan, itatry mo na yan, i-reconcile natin. Kung hindi talaga ma-reconcile kung paano yung proper procedure, kung ano yung tamang batas or treaty na sundin, edi
kundi yung local na batas na lang po natin yung susundin. So kung magulo din yung mga local laws natin like the Republic Acts or the Rules of Procedure natin, punta na lang tayo sa Constitution ngayon. Diba? So in other words, kung makikita nyo po talaga, babalik at babalik tayo sa Constitution pag nagkakagulo na yung mga legal matters dito sa bansa natin. And the reason for that po kasi is because the Constitution nga po is the supreme law of the land. Therefore, lahat po ng mga legal issues or legal matters must always conform to it or dapat siya sundin. So yan po ang masasabi ko on the matter. So anyway po, hopefully klaro na yun. In-expound ko na talaga paulit-ulit yung Constitution. But again, the reason why I am really pounding on the Constitution is because magulo talaga at present kung ano ba yung proper solution sa ganitong situation natin. Kasi again, we have to remember this is a case or a matter of first impression. Therefore, wala pang clear interpretation na binigay yung Supreme Court kung paano talaga ma-resolve yung issue. So ako po kasi kung may ganyan, I would just always go back to basics na lang po. And yung basics po na yan is the fundamental law of the land, which is the 1987 Constitution. Okay, so hopefully klaro po yan. If you like more legal videos, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!